So, hello guys, share ko lang. Alam nyo ba, nung mga nakaraang linggo, hanggang ngayon, sobrang crave na crave talaga ako sa duhat. So, alam nyo ba yung duhat? Sa ibang term or ibang lugar sa Pilipinas, ang tawag nila is lomboy. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Basta, nung kabataan namin, tandang-tanda ko yan, duhat na yan. Merong puno doon malapit sa amin na talagang pinagkukuhanan namin. And nung medyo may edad na ako, mga tipong college, meron na akong naiipon pambili. Hindi na ako kumukuha doon sa puno ng may puno. So, bumibili na ako ng, ang uso sa amin sa Batangas, yung tipong, meron siyang nakalagay sa lata, tapos susukatan na lang ganon. Tapos yun yung ilalagay sa plastic. Parang siguro 50 pesos something ganon. Panahon pa yun mga 2014, 15 ganyan. So, sobrang crave na crave talaga ako kasi parang biglang dumaan sa feed ko. So, talagang I asked my friends na nasa Pilipinas na nakabakasyon. Kaya lang, hindi pa tagduhat nung time na yon. And then, meron namang part sa Pilipinas na may duhat na, hinog na. Ang problema, pag binili, tapos mabilis kasi yung malamog. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yung lamog? Yung mabilis siyang, yung hinog na siya, tapos mabilis siyang siguro pag dadalhin mo dito, dapat medyo hilaw pa eh. Anyway, to make the long story short, so, I posted pictures on my My Day, diba? Parinig somewhere to the people. Kaya lang wala talaga makapagpadala. Isa na lang inaasahan ko si Sarah eh. So, itatry daw niya. And si Ate Roseni pala, dalawa sila. So, hanggang to make the story short, meron daw dito sa Dubai na merong tanim. Kaya lang hindi pa hinog, maliliit pa sila. Siguro bandang August ko pa yun. Kaya lang talagang crave na ako. Until one time, sabi ng friend ko, itry mo daw yung black na upas. So, ngayon, bumili ako sa supermarket, guys. 2 dirhams lang siya. 'Di ba? Sobrang mura. 2 dirhams lang para sa lahat ng yon. So, hugasan ko lang and then kalugin natin sa asin. A few moments later. So guys, ito na yon. Ito yung black na ubas. So, hindi ko pa siya nakakalog sa asin. Kakahugas ko lang sa kanya. And tingnan nyo yung texture niya. Mukha talaga siyang duhat, no? In fairness sa kanya. So, tingnan natin yung lasa. Titikman ko muna siya ng hindi niluglog sa asin. So, let's go. Walang buto. Luglugin naman natin sa asin. So guys, eto na. Sobrang luglog na yan sa asin. And tingnan natin. Alam niyo yung talagang pinagkakalog-kalog ng ige para malamog talaga siya. Kasi gano'n naman yung duhat, 'di ba? So, husgahan na natin. Kasi sabi nila, kapag daw walang asin, hindi daw naluglog sa asin, malalasahan mo pa rin daw yung pagkaubas niya. Pero, kapag niluglog mo na sa asin, nangangasim ako. Mararamdaman mo ng lasang duhat siya. So, ang tagal ko lang hindi kumakain ng duhat, guys. Parang, siguro 5 years ago. Or 6, something ganun. Basta sobrang tagal na. Okay, this is the moment. Hala. Grabe siya. Magic ba to? Kailangan mo lang isipin na duhat siya, guys. Pero kalasa niya talaga. Makulay pa niya. Ang kaibahan lang nila, ang duhat kasi, pag kinagat mong ganyan, makikita mo yung pagkaubi niya. Alam mo yung nagkakalat sa kamay mo, yung mancha niya, yung tinta niya. Pero ito, kalasa niya. Nung pinalog kanina, nung wala pang, hindi ko pa kinalog sa asin, nararamdaman ko pa yung pagkaubas niya ng mga 5%.
Hindi, mga ano, nararamdaman ko pa yung pagkaubos niya ng mga 5/10. Pero ngayon, para na siyang naging 9/10. Promise. Pwede na. Galing. So, yun lang. Na-share ko lang. Lalo na yung mga 90s dyan. Siguro makaka-relate sa akin. Anong kwentong duhat nyo? So, yun lang guys. Story time lang. Bye.